At so, ayan, hi guys, welcome back ka channel natin at ito na nga si episode 178 para kay season 5 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan at kahapon nga ay dito tayo natapos sa paglabas ng panibagong karakter na to at kasama siya sa magbabalik kay Pigad doon sa may medical lab. So ang continuation yan is ito naman na. So pinakilala na itong hero at ang tawag sa kanya si Air. So Air yung spelling niyan pero Air yung sa tamang pronunciation yan at ito nga isang class A siya na rank 35. So medyo decent din itong hero na to ibig sabihin. At ito ngayon sabi niya sa kasama niyang agent na huwag siyang mag-alala dahil 5 minuto lang daw ang kailangan nito ni Air para tumapos na isang sugotang baboy. So medyo mayabang din itong hero na to. Pero ito nga biglang sabi sa kanya nung agent na hindi niya naman kailangan tapusin si Pigad dahil isa sa Pigad sa mga pillar of support ng Hero Association. Ang trabaho nila ay ibalik ay ang si Pigad nang hindi siya sinasaktan. But ito nga ngayon biglang nag-dash dito. Itong si Air, di niya pinapansin yung agent na kasama niya at sabi niya ngayon dito na balita niya lahat ng tinatawag na pillar of support ng Hero Association which is yung mga S-Class hero, tinalo lang lahat yun ng tinatawag na Hero Hunter at mag-isa lang yung Hero Hunter na yun. So yung mga S-Class daw, masyadong mayayabang, masyado silang kinain daw ng kanilang posisyon at hindi na sila nagtitraining, sabi niyang ganyan. So kaya nga ngayon, yung mga glory daw ng mga S-Class heroes ay talagang wala na silang kwenta, sabi ng ganyan. At din pagkatapos nga niyan is boom, dito biglang napatingin sa kanya etong si Buta at eto nga dali-dali nag-break naman dyan etong si Air at eto nga ngayon biglang dinuro niya etong si Buta gamit etong kanyang boomerang at sabi niya nga dyan kapag natalo niya raw etong si Pigad ibig sabihin talagang hindi big shot, talagang hindi naman daw malakas yung si Pigad, sabi niya ganyan kay Buta. At eto nga ngayon tuloy pa rin sa pagsasalita etong si Air, sabi niya nga dyan na ano raw masasabi nito ni Buta, pumapayag daw ba siya dyan? Pero ito sa kabilang banda talagang tagong-tago rito etong si Black Sperm kasi nga yari siya pag nakita siya nito ni Buta. Pero eto nga ngayon salita ulit etong si Air, sabi niya nga dyan na ano na yung planong gawin nito ni Buta, susunod ba siya at babalik sa medical lab ng tahimik o may ikipaglaban siya para sa kanyang kalayaan. So talagang pinoprovoke siya nito ng hero na to pero ito nga sa kabilang banda yung agent sumasakit ulo, sabi niya nga dyan bakit daw nangyayari lagi yung bagay na to, siguro mas maganda niyan magpalit na siya ng karir, sabi niya ganyan. But din ito nga maya maya ay may napansin itong si Buta na gumalaw banda ron sa may likuran nga nito ni Air at itong si Air ganun din may napansin din siya, sabi niya teka lang may gumalaw banda ron na ano yun. At ito nga ngayon paglingon niya biglang labas dyan sa may gilid niya itong si Evil Mineral Water. So ito titigan dito itong dalawa at medyo nagulat pa ng bagya rito itong si Air at ito ngayon na alarma itong si Pigad kasi alam niya na malakas itong si Evil Mineral Water. Pero yun itong si Air wala siyang alam, sabi niya nga dyan aba may halimo pa pala na natitira sa lugar na to. At ito nga ngayon biglang umatake itong si Air, sabi niya nga dyan di ka makakawala, sabi ng ganyan. So ito parang na-alarma itong si Evil Mineral Water at pagkatapos nga niya spang dito umatake itong si Evil Mineral Water. Ito nga butas rito itong boomerang ni Air at after nga nito is bang sa pool rito, butas itong leg ni Air. Grabe, kala mo pinistol rito itong si Air at ito nga talagang nagulat dyan itong si Air. At ito sa kabilang banda ay medyo nabigla rin itong si Black Sperm, sabi niya nga dyan aba, buhay pa pala itong si Evil Mineral Water, nakaligtas pala siya dyan. At then pagkatapos nga niyan, ito naman sa kabilang banda dali-dali ay sumunggab ng arin dyan itong si Buta, kakainin niya itong si Evil Mineral Water. At ito nga ngayon boom, dito dali-dali kinain niya na nga dyan ang tuluyan itong si Evil Mineral Water. At pagkatapos nga niya ito nga lunok-lunok na dyan itong si Evil Mineral Water. So ito parang nahihirapan pang lumunok dyan itong si Buta. But then after nga niya pang hala, sige grabe. Dito naman bigla siyang pinagbubutas, parang pinistol nga rin siya ni Evil Mineral Water galing naman dyan sa loob ng kanyang katawan. At so ito nga ngayon katahimikan dyan at nagulat itong agent kasi nga ayun butas-butas itong katawan ni Buta, naging duguan siya bigla rito. At then maya-maya pa is biglang nasuka na ng dugo rito itong si Buta. Grabe, ang lala kagad yung naging lagay niya. But then maya-maya pa ito nga ay naging okay na itong si Buta. So yun, so, parang wala nangyari. At ito nga sabi nung agent sa kanya na okay lang daw
ba? Etong si Buta, siguro mas maganda niyan, iluha na muna yung kinain niya kasi nga napasubok kasi siya ng dugo eh. At ito ngayon salita na. Etong si Buta, sabi niya nga dyan na kaya siya bumalik rito kasi pakiramdam niya meron pang natitira ng mga halimaw rito at responsibility nila na ubusin o linisin lahat ng mga halimaw nga dyan. At yung pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon sabi ni Buta na okay na raw, wag na mag-alala yung agent kasi nga na-digest niya na si Evil Mineral Water. So yun, so natapos na rin ng tuluyan itong si Evil Mineral Water. At pagkatapos nga niya na ito nga ngayon, alis na ulit itong si Buta. So ito sabi nga nung agent na saan pupunta, itong si Buta siguro naman okay na, bumalik na sila doon nga sa may medical lab. Pero ito sabi ni Buta, di naman daw siya kaya nung helicopter kaya ang gagawin niya maglalakad na lang siya. So ang gawin daw nito nung agent, umalis na sila pero bilan daw nila ng ramen itong si Buta, sabi niya ganyan. Pero ito nga biglang baling na si Buta dito kay Air, talaga naman kala mo mamatay na itong si Air. Sabi niya nga dyan na ang intindihin ng agent ay etong si Air kasi nga parang medyo malala yung kanyang naging kondisyon dyan. At yung pagkatapos nga niya na ito nga ngayon, alis na ng tuluyan itong si Buta. Sabi niya nga dyan na ang mas magandang gawin nito, linisin nila, isweep nila talaga itong lugar na to kasi nga baka mamaya may mga natitira pang mga halimaw dyan. Pero yun ay tahimik lang itong agent. At ito sa kabilang banda, nanonood at nakikinig itong si Black Sperm sa sinabi nito ni Buta. Sabi niya nga dyan, naku, babalik dito yung Hero Association para linisin itong lugar na to. At eto nga ngayon ay maya ay tuluyang nawala na rin si Buta dyan sa may area, kasama na yung agent ng Hero Association. So ito parang nagkaroon ng maiksing kapayapaan dito eh kay Black Sperm. Ang ganda ng ula, pinagmamasdan niya. Sabay sabi nga rito ni Black Sperm na kailangan niyang maghanap ulit ng ibang lugar kung saan siya pwede magtago. Pero ito sa isip-isip niya, ang problema dito, wala siyang idea kung saan siya pupunta kasi hindi naman daw niya inaasahan na yung Monster Association talagang mawawasak ng tuluyan. Pero ito sabi dito ni Black Sperm, first things first, kailangan niya munang mag-intake ng protein, kailangan niya mag-build up pa ng maraming buhay kasi nga raw sa gantong size niya, kahit daw tuta lang eh, matatalo siya, sabi niyang ganyan. So grabe, humina ng husto eh ito si Black Sperm. Pero yun, sa may bandang gilid niya, biglang may naririnig siya dito na parang kumakaluskos. At ito nga, pagtingin niya ngayon, ayun, si kalbo natin si Saitama nandyan din pala sa area. At ito nga guys, boom, grabe, bigla nang inangat dito ni Saitama itong building. Sabi niya nga dyan, ayun, nakita ko rin, sabi niyang ganyan. So ito, ay natuwa naman dito si Jen, sabi niya nga dyan, well done master. Pero ito nga sa kabilang banda is bam, grabe, tagun-tago talaga dito, ilag na ilag eh. Ito si Black Sperm, nagulat siya din nga sa ginawa ni Saitama. At ito nga ngayon, takot na takot, pinapawis ito si Black Sperm dahil naalala niya itong si Saitama. At sabi niya nga rito, yun yung lalaki yun yung tumalo kay Garo sa pamamagitan lang ng isang suntok, sabi ng ganyan. At ito pa nga tuloy ni Black Sperm na sa lahat naman ng mga makakasalubong niya, eto raw si Saitama yung pinaka-worst na pwede niyang makasalubong makita nga rito. At eto nga ngayon ay biglang gumalaw dito banda sa may batuhan na to. So kaya nga ito dali-dali napalingon dyan ito si Genos. At ito ngayon nagulat ito si Black Sperm. At ito ngayon sigaw-sigaw si Genos, sabi na nga dyan, master, may nakita ako rito, sabi niyang ganyan. At ito nga ngayon, boom, nakita niya ito si Rover. Ito angat-angat lang ni Genos. Ito si Rover, ang cute lang ni Rover dito nga eh. At ito nga ngayon, natuwa ito si Saitama, sabi niya, wow, sobrang laking aso, sabi ng ganyan. At ito nga ngayon, medyo nabibigla dyan ito si Black Sperm. Sabi niya nga dyan, nabuhay rin pala itong si Rover, nakaligtas siya. Pero ito sabi nga ni Black Sperm, talagang lumit daw na itong si Rover ng tuluyan. At saka napakamalas niya, sabi niya ganyan, dahil sa dinami-dami raw na pwedeng makakita rito kay Rover, ayun talagang pinakamalakas pa yung nakachempo sa kanya. So kaya nga ito, yun, banda sa may likuran si Black Sperm, sabi niya nga dyan na habang busy itong sila Saitama rito kay Rover, ay aalis na siya rito. At din maya pa ito nga, nung paalis na ito si Black Sperm, ay napatigil siya dahil in-stretch na ngayon ni Saitama itong kamay niya dyan sa harapan nga nito ni Rover. At ito nga ngayon, biglang inangat din ni Kalbo ito si Rover. Ito angat-angat niya lang dyan eh. Ito si Rover, ang cute lang. Pero ito nga, nagugulat ito si Black Sperm, sabi niya nga dyan, ano, hindi niya tinapos, hindi niya pinatay ang si Rover. At ito nga ngayon, sabi ni Saitama, wow, what a nice dog, sabi niya ganyan. At yung pagkatapos nga niyan, ito nga sa isip-isip ni Black Sperm habang pinagmamasdan niya si Saitama, na siguro daw ang akala ni Saitama aso lang talaga itong si Rover. At saka baka hindi raw pumapatay talaga itong si Saitama ng mga halimaw na mukhang hayop, yung kumbaga animal based type na mga halimaw.
At ito nga ngayon tuloy ni Black Sperm, pero kung pagmamasdan daw ito yung itsura ni Kalbo, parang di naman daw talaga siya violent. Sabi niyang ganyan. But then ito nga ngayon, ay habang nanonood pa nga rin dyan, itong si Black Sperm sabi na nga dyan na mukhang ito na yung chance niya para makasurvive. At ito ngayon, balik na rito kay Genos sa kay Kalbo. Sabi nga ni Genos na mahilig ba sa aso. Itong si master niya, gusto ba niya ng aso? Pero yun sabi nga ni Saitama, kasi di ba nga sabi nila, yung aso, ano yan man's best friend, sabi niya ganyan. So kaya ito parang gusto niya. Itong si Rover, but then maya pa, ito nga biglang may napansin rito. Itong si Genos, sabi niya nga dyan, master, hindi kaya ayang aso na yan. At ito nga ngayon na stop si Genos dahil nag-alarm itong kanyang relos. Ito sabi nga ni Genos, sige sa bagay kung ano pa man din yan, ay i-consider na lang daw ng master niya yung pagpapakain dyan sa aso na yan kasi nga gastos yan At din ito nga ngayon ay balik dito kay Black Sperm, talagang pinapawi siya, isip na isip Ito si Black Sperm, sabi niya nga kasi dyan, kung merong mang lugar yun talagang magiging safe siya, wala nang ibang lugar yun kundi sa pinakamalakas na nilang, at dyan nga yun sa poder ni Saitama. So kaya nga ito sa isip-isip niya, anong gagawin niya? Ita-take niya ba yung risk na pumunta nga dyan kay Saitama? At then maya pa, ito nga ngayon biglang talon-talon na ito si Black Sperm. Ito nga gumagawa siya ng tulog. Ito ok siya rito, so hindi ko alam kung anong hayop yung ginagaya nga rito ni Black Sperm. Pero yung tingin-tingin dito itong si Saitama sa pagdating nito ni Black Sperm. At then pagkatapos nga niya is yan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 178 natin. At so ayan, medyo nakakatawa lang rito Itong si Black Sperm talagang kabado, takot at takot siya dyan kay Saitama kasi nga mamaya pagkamalin siyang halimaw niya, talagang halimaw naman siya at ayun, tapusin siya dyan ni Saitama. So kaya talagang napakalaking risk ng ginawa natin ni Black Sperm dyan. Pero yun nga guys, ay hintay lang ulit para nga sa next episode natin dito kay Kalbo. At ayan ay ulit, maraming salamat. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.